naglakad patungo sa entrada. Nung gusali pinagtatrabahuan ni Rowan bilang isang design director. Nasabi nito sa kanya ang pangalan ng kumpanyang yun at ang kinaroroonan nung nasa isla pa sila. Nagtungo siya ron upang makita ito, pero nung naroon na nga sa entrada ay napatigil siya ng may maisip. Ano ba ang ginagawa niya sa lugar na yon? Pumunta ba siya ron upang sabihin na wala na sila nito, magpwede na sila? She must be nuts. May nobyo si Rowan. Tumalikod na siya at bumalik sa sasakyan niya na nasa parking space. Bago pa niya maisara ang pinto ng kanyang kotse, ay nakita niya si Tara na nakatayo sa harap ng kotse niya. "Chloe, what are you doing here?" Tanong nito. May pagdududa sa paraan ng pagkakatingin nito sa kanya. Lumabas siya ng kotse. "Well, I was about to go to their warehouse. Gusto ko kasi bumili ng motorbike. Pero nagbagong isip ko. Sa ibang araw na lang ako tutuloy." Gusto niya sipahin ang sarili dahil napaka-lame ng excuse niya. "Motorbike? Ikaw?" Eksaheradong bulalas nito. Ngumiti siya. "Why not?" Hindi na wala ang pagdududa sa mukha nito. "Anyway, I heard about your breakup with my brother. I'm so sorry about that." Anito, pero tila hindi naman ito sincere sa sinabi. Well, nagkibit-baliktad na lang siya dahil hindi niya alam ang sasabihin. Pero kahit break na kayo ni Kuya, gusto pa rin kitang invite sa wedding ko sa October. That's 2 months from now, maaaring sabi nito. Natigilan siya. "Wedding? Ikakasal ka?" "Yes," lumito ito. "Kami ni Ruan." Parang biglang may sumuntok sa dibdib niya sa sinabi nito. Ikakasal na si Ruan. "I will just send you the invitation when it's done already. Busy nga kami ngayon sa pagpaplano ng wedding eh. Sayang. If you and my brother are still together, isasama sana kita sa entourage." Pumalatak pa ito. "Anyway, I got to go now. Hinahanap na ako ng baby ko. Bye." Tumalikod na ito. Nanlalatang pumasok siya sa kotse. Tila mas masakit pa ang nalaman niya ngayon kaysa natuklasan niya 4 days ago sa pad ni Tom. May usapan sina Chloe at Adrian na makikita sa Greenbelt 5. Ngunit wala pang muli kaya napagpasyahan niya maglibot muna. Natigilan siya na makita si Ruan na lumabas mula sa isang Japanese restaurant. Kasama ang 2 Hapones na kapal naka-business suit. Saglit na napahinto ito na makita siya. Alanganin ng ngiting ibinigay niya rito. Bahagyang ngumiti ito at pinalingan ng mga kasama. Nagsalita ito ng Nipogo. Nauna nang maglakad ang mga kasama nito at naiwan ito. Lumapit ito sa kanya. "Hi," bati nito. "Hi," ganting bati niya. "How are you?" I'm fine," pagsisinungaling niya. Nang malaman niya na ikakasal na ito, lalo siyang nalugmok sa matinding sama ng loob. Ngayong nakita uli niya ito, lalo siya nang hinayang na kahit kailan ay hindi na magkakaroon pa ng pag-asang mapasa kanya ito. "Ikaw?" "I'm good. Are you with someone?" "Yes, magkikita kami ngayon ni Adrian dito. Remember her? Yung best friend ko nung college? Sasamahan niya ako mamili ng bagong decoration para sa flower shop namin." "I see. You look pale. At saka parang nangayayat ka. Talaga bang okay ka lang?" "I'm okay. Talaga lang nag-diet ako." Pagsisinungaling ulit niya. Lately ay wala na siyang ganang kumain dahil sa depression. "By the way, congrats ha." "Para saan?" Nakakamot noong tanong ito. Alam mo na yun, hindi na kayang banggitin ng salitang kasal. "Ah, alam mo pala yun. Sino nagsabi sa'yo?" "Si Tara." "Congratulations." "Thank you," nakangiting sabi nito. Mukhang baliwala talaga rito ang mga nangyari sa kanila sa isla. Mukhang ready na talaga ito magpakasal kay Tara. "By the way, I haven't talked with Tom lately. How is he?" Hindi kaagad siya nakatugon. Hindi pa pala nito alam na wala na sila ni Tom. Hindi man lang ba nabanggit ni Tara dito ang tukol doon? "He's fine," sabi na lang niya. Ayaw na nang sabihin nito paghiwalay niya ng Tom dahil baka kaawaan lang siya nito kapag nalaman nito kung bakit sila nagkahiwalay ng dating nobyo. Tumango-tango ito. Narinig niya ang pagtawag ni Adrian sa pangalan niya. Nagpaalam na siya kay Rowan. "Take care," he said before he walked away. Pinanood niya ang paglayo nito. Ino siguro ang huling pagkakataong makikita niya ito na binata pa ito. Sana pwede pa niyang sabihin dito na mahal niya ito. Ngunit huli na ang lahat.
Ikakasal na ito. Baka mapahiya lang siya kapag ginawa niya yun. May inabot sa kanya si Adrian. Oh, panyo yun. She took in when tears started to pool in her eyes.